Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. May mga panahon sa buhay natin na pakiramdam natin ay sobrang dami ng kailangang gawin at walang panahon na natitira para sa ating sarili. Para bang sinasabi ng puso mo na wala kang karapatan na magpahinga. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Jesus ay nagpagaling. Pinagaling niya maraming tao. At pinagaling din niya ang biyanan ni Simon sa lagnat. At kinaumagahan si Jesus, kahit napagod siya, puyat, ay bumangon siya ng maaga at nagpunta sa isang tahimik na lugar at nanalangin. Maaring ganun din ang pakiramdam mo, pakiramdam natin. Yung bang sa iyo lahat ang responsibilidad. Ang pamilya mo ay nakasalalay sa iyo. Kaya kailangan gawin mo ang lahat. Kahit pagod na pagod ka na. Kahit gusto nang sumuko ng isipan mo, ng lakas mo, ng puso mo. Pero kailangan gumawa ka pa rin dahil bawal magkasakit. Sabi nga. Pero may paanyaya ang Diyos sa atin. At pinakita niya sa atin na sa kabila ng kanyang kabisihan ay ang kanyang kapahingahan ay pumunta siya doon sa kanyang ama, sa tahimik na lugar na nalangin. Hindi niya kailangan ng papuri ng ibang tao. Ang kailangan niya ay makasama ang presensya ng Diyos Ama. Dito ay tinuturuan tayo ng Diyos. Inanyayahan tayo ng Diyos na kung tayo ay pagod na, kung sa tingin natin ay hindi na natin alam kung paano ang gagawin natin dahil kailangang magtrabaho, kailangang gumawa pa rin kahit pagod na. Ang kapahingahan na binibigay ng Diyos ay maglaan tayo ng kahit sandali lang na panahon. Manahimik, punta sa isang lugar na tahimik at solohin ang Diyos, kausapin ang Diyos. Dahil pag yun ang ginagawa natin, doon tayo humuhugot ng kalakasan at napapanibagong lahat at nagkakaroon tayo ng lakas. Sa aking experience, sa tuwing ako ay pagod na, hilong-hilo na, ang kailangan gawin ko lang ay huminto at kausapin ng Diyos. Lord, sabi ko, di ko na kaya. Kaya ito ang ilapit natin sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Samahan mo ko at tulungan, bigyan mo ko ng lakas. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala mo sa akin sa araw na ito. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin nating viral araw-araw. At kung meron tayong isang salita na gustong gamitin sa ating mga kahilingan sa Diyos, sulat natin dito sa comment, dito sa ibaba. Samahan kita sa panalangin sa dasal. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.